Hello. Have a nice lunch to everyone. Isang masayang tanghalian sa inyo. So, ayan guys. Ngayon, I'm just preparing myself kasi alis ako. Ayan. Alis po ako, papunta po ako ng Batangas. And then, ayan. Meron lang akong i-clarify regarding sa next treatment na gagawin sa akin. So, ayan guys. So, ayun, alamin ko lang kung paano yung aking gagawin. Kasi, before po kasi guys, na-operahan ako doon sa BAT-MC, yung sa thyroid ko. Okay? And then, na-diagnose ako as papillary thyroid carcinoma. So, ayan, nag-undergo ako ng treatment. Kaya lang, in-refer nila ako sa isang private hospital sa Lipa for another procedure. Okay? So, need kong mag-undergo ng isang radiation para maiwasan ang pagkalat ng sinasabing sakit. So, ayan guys. Inalis yung buong thyroid ko, and then meron na lang akong vitamins and maintenance para yun ang magpo-provide ng hormones sa katawan. So, ayun. Isang private hospital na in-refer sa akin, na kung saan po talaga sila sa specialize sila sa mga ganong sakit. And then alam mo guys, yung kahit meron kang pagkukunan, alam mo yung guys, yung sa panahon ngayon, yung sinasabing practical, yung practicality. So, ginawa ko lahat yun kasi iniisip ko kasi once na nag-private ako, medyo malaki kasi ang abutin. Kasi at that time, last 2024, na-diagnose ako yung sa thyroid. So, nagkaroon ng bukol sa loob at saka sa labas. So, maliit pa lang siya, as in maliit pa lang. Ngayon, dinala ko sa Batangas. So, meron nakapag-advise sa akin na sabi niya, itry mo sa Batangas para hindi ka na gumastos. Sabi ko, kaya lang, sabi niya, ang ano doon is pipila ka. So, yun. Ginawa kong pumila kasi nung nag-inquire ako sa isang private hospital dito sa amin, dito sa Laguna, it's more or less 350,000 yung aabutin ng operation. Kaya sabi kong ganun, ayokong maging pabigat sa pamilya at ayokong dumating ako sa point na lalabas ng hospital, stress ang dala-dala. Okay? So, meaning, ayoko magkaroon ng ayokong mangutang. Okay? At ayoko problema ang mga anak ko, ang pamilya ko sa akin. Yun. Actually, hindi sila masyadong aware sa naging situation ko. And then, yun na nga, sinaga akong pumila sa Batangas, sa OPD, and then, in-schedule nila ako for operation. Ginawa yung mga dapat gawin, so nagkaroon pa nga ako ng blood transfusion,
blood transfusion. Pero ginawa ko na yun dito sa public hospital ng Calamba. So, dito ako nagpasalin ng dugo at I think parang 3 units of blood ay sinalin sa akin kasi before ka operahan kasi kinakailangan i-correct lahat ng mga abnormalities sa katawan. Okay. So, ayun. 2 nights in 1 day. Parang ganun. Kasi 2 nights naman kasi hapon na ako noon nag sa hospital. So, ayun. 2 nights in 1 day po ako na-confine sa hospital dito sa amin sa Calamba. And then after nun, talagang lahat ng mga kailangan ay agad kong tinugunan kasi ayokong dumating sa point na lumala ang sakit ko. Yung mga ganun. Ayokong dumating sa point na yung alam mo yung yung wala ka nang magawa. So as early as possible, so ginawa ko lahat. Talagang pag sinabi ng doktor, kailangan meron ako. Nakakapag-response ako agad. So, ayun. So, September 4 ako nagpa-blood transfusion. September 16 yung aking first admitting. Tapos, September 18 ako na-operahan. And then, September 20, labas na ako agad. So, thankful ako kasi nag-0 bill ako sa Batangas kasi ayun, may PhilHealth ako. And then, salamat sa programa ni Senator Bongo, yung Malasakit Center. Kasi lahat pumasok doon ng bill. So, wala akong binayaran as in. Yun. So, thankful ako kasi pwede pala tayo magpagamot. Pwede pala gamutin ang ating mga sakit. Basta marunong lang tayo. Alam natin kung ano yung mga dapat natin gawin. At syempre, magkaroon tayo ng tiyaga. At syempre, una sa lahat, yung wag tayong mag-inarte. At saka, yung guidance galing kay Lord. Lagi, kailangan yun. Para yung wisdom, kaalaman, ay ibigay niya sa'yo. So, you are guided all the time. So, ayun. After 3 weeks, after 3 weeks of operation, pinapunta ako sa Lipa para sa another procedure na gagawin sa akin, which is yung radiation. Kasi doon sa Lipa ay wala silang nuclear medicine. So, dito sa Lipa ay sila specialist doon. So, thankful ako kasi ang bait ng aking doktor doon. Tapos, sabi niya sa akin, you need to undergo the radiation. And then, sabi kong gano'n, tanong ko kaagad sa doktor, Dok, kasi talagang malaking hospital, private hospital talaga siya. Sabi ko gano'n sa kanya, Dok, pwede po ba akong humingi ng quotation dyan? Kung magkano abutin yan. So, agad naman tumugon si Doc. Sabi niya gano'n. You need to prepare a 75 to 85,000. So, 3 days confinement ang gagawin sa'yo. Sabi ko, wow, saan ako kukuha ng ganong kalaking halaga? Sabi niya sa akin, napakabait ng aking doktor. Sabi niya sa akin, huwag ka mag-alala, tutulungan kita. So, sundin mo lang yung mga advices ko. Sabi niya, mawawala yan at gagaling ka. Yung sabi sa akin. About sa bayarin, wala kang po problemahin. Ayun. Sabi niya, itong letter na to, dalhin mo sa Batangas Medical.
Ngayon, ipa-approve mo yan. So, kailangan mo mapa-approve yan sa kanila. Tapos, balik mo agad sa akin. Ngayon, thankful ako dun sa Batangas kasi in-approve nila agad. So, yung palang letter na pinadala sa akin ni Doc is request na ang Batangas Medical ang magbabayad ng lahat na procedure na gagawin sa akin sa Lipa. Okay? So, ayun. Bumalik ako agad doon sa Lipa. And sabi sa akin, schedule ka namin ng October 21 for the radiation. Sabi ko ganun, wala pa po akong pera. Sabi niya ganun, yung papel na dala mo, yan na yan ang bayad. Sabi niya, yan ang guarantee letter na galing doon sa Batangas. Okay. Sako yun ba yun? Hindi ko kasi alam. Kasi naka-envelope and then winalik sa akin naka-envelope din. And then, ayun, hindi ko alam kung ano yung nilalaman ng aking daladalang letter. Sabi ko gano'n. Hindi ko alam, promise. So, ayun, thankful ako. Kasi sige, agad isinigawa yung radiation sa akin. So, 3 days confinement. Yun. Kaya thankful ako sa mga tao na tumulong sa akin talaga. Kasi dire-diretso yung aking pagpapagamot. So, ayan po, 6 months na po monitoring. And then sabi ng aking internal meds, yung endocrinologist ko. So, last April 24, nag-undergo ako ng test. And thankful ako kasi maganda yung result. And eto, medyo expensive nga lang talaga, but I'm thankful to Mayor Ross Rizal and Vice Mayor Lodi Lazaro dahil sila po ang tumulong sa akin para isagawa yung testing procedure na yon. So, salamat pa rin, no? Wala pa rin akong ginastos, kundi yung pangkain ko lang talaga. So, maraming salamat sa lahat ng tumulong sa akin, of course. So, ayan. And, after ng check-up ko last April 29, so, I need to undergo another testing procedure, which is kailangan ko rin ng whole body survey or scan. Medyo expensive siya. So, more or less 20,000 po. Yun. So, wala pa rin sa kung ganun patay. Sa ko saan ako kukuha nito. Sabi kong ganun sa sarili ko. Lord, sabi ko, please. Hindi ko alam kung saan ako kakuha. Kasi, hindi ako whole body scan kung wala yung anti-thyroid ko na testing, kukunan ako ulit ng dugo. So, pumunta ako sa mga kaibigan, yun, humingi ako ng advices, tulong, sa amin ganun, sa ganito, ganon. Itinuturo nila ako sa mga taong ganito. So, hindi naman ako nabigyo, no? Pumunta ako doon sa aming congresswoman, si Cha. And thankful ako kasi may MOA sila, may MOA sila doon sa Lipa Mediatrix. And then, na kung saan doon gagawin ang aking procedure. So, may MOA sila. So, binigyan nila ako ng guarantee letter, finol niya ang bayarin ko. So, ayun, salamat ulit. And then, siguro today, so papunta ako ng hospital para alamin kung ano ang mga pwede kong gawin, kung gagamitin ko ba si GL o magka-cash ako sa hospital. Kasi, alam nyo, pinaghahandaan ko kasi if ever na merong isang nag-negative sa test ko ngayon, so I need to undergo another radiation.
medyo may kamahalan po yung radiation. More or less 100,000. So, kaya pinag-iisipan ko kung gagamitin ko si GL ngayon or magka-cash muna ako. Kasi yung 20,000 carry naman natin para mag-cash, and then yung 100,000 ay hindi natin kakayanin. So, kaya pupunta rin ako ng Batangas Medical para alamin if possible pa rin akong makahingi sa kanila ng assistance. Kasi nag-message na rin ako sa website ni Senator Bongo. Ang sinabi sa akin, much better na pumunta ako in personal sa Malasakit Center kung saan malapit sa akin para alamin o mag-submit ng mga requirements para doon. So, ayun, pero sana this testing procedure pala na gagawin sa akin today is maging maganda ang result para hindi na ako magra-radiation ulit. So, at syempre, maging free ako sa lahat. Okay? So, see you guys, and I hope you will pray for me kasi alam ko, with all your prayers, napaka-powerful niyan. And alam ko, si Lord lang din ang may higit na may kapangyarihan para sa ating buhay. So, thank you everyone, and I hope guys, you follow, subscribe, like, and share this video. So, marami po akong isi-share sa inyo with regards to my journey. Okay? So, thank you very much guys. See you my next video. Thank you. Bye.